Dahil po doon sa, ano tawag doon? Oh, yan. Yan na ang balita. Irerepresenta ng DOJ o Department of Justice ang mga opisyal ng gobyernong nagsilbing respondent, no? Sa petisyong inihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte o Korte Suprema nagpagkumpirma ni Boying Remulla noong Martes, March 18 sa isang ambush interview. O yan. Wala eh. Good evening, Sir Mark, old subscriber. Sabi ni Anig Osnola. Tuloy. Ang naturang pahayag ni Romualdez ay matapos ihain ng Office of the Solicitor General ditong Lunes ang manifestasyon ng pag-iwas sa tungkulin nito. Biruin mo, no, yun pala yung mismong trabaho niya. Tapos ayaw gawin. Depensahan ang pamahalaan laban sa mga isinampang petisyon for habeas corpus ni Duterte, ni Paulo, ni Baste at ni Kitty, no? Bago sumakay si dating Pangulong Duterte sa eroplano, nag-iwan pa ng mensahe kay General Torre. Sabi, aasuntuhin ka ng mga anak ko. Mismo pong galing yan kay General Torre, no? Kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC The Hague si dating Pangulo. Eto, dakuin natin ito. Etong sila Pulong, no? Kasi pinagpapaliwanag din sila ng Korte Suprema, mga boss. Ayan ha, DOJ ang tatayong ang maglo-lawyer sa gobyerno. Ngayon naman ito. Supreme Court pinagkokomento mga anak ni FPRRD sa sagot ng DOJ sa kanilang petisyon. Inatasan ng Supreme Court ang magkakapatid na sina Paulo Duterte, Baste Duterte at Kitty, no, na magkomento sa naging sagot ng Department of Justice sa kanilang petisyon sa pagpapauwi. Ewan natin kung ano maisasagot nito. Wag naman sanang puro mura ho, mga kababayan. 'Di ba? Dapat hindi na nila hindi na sila dito nakapokus sila doon sa mismong solusyon, no? Kasi ho, mga kababayan, ganyan na lang ang mangyayari diyan sa tingin ko. Ganyan na lang ho ang mangyayari diyan, kung sasabihin mo sa amin, kagaya nung sinasabi ni Medjaldea, nako, kinidnap po or ganito, ganyan. Hindi po tama ang pagkakaaresto sa dating Pangulo namin sa Pilipinas, etc. Di ba? Na agad siya doon, napahiya siya. Ang pag-uusapan lang natin dito is kung naiintindihan ba ng dati niyong Pangulo yung mga hain o reklamo sa kanya. Ang pag-uusapan lang natin sa unang hearing ay pagpapakilala ng dati niyong Pangulo. Kung siya mismo ba talaga si Rodrigo Duterte. Yung mga klarifikasyon na ganun. Di ho ba, mga bossing? Ngayon, yung mga sinasabi niyong illegal na pag-aresto, illegal na pagdadala sa ICC, di na namin problema yun, sasabihin ng ICC. Kayo na bahala doon, maglaban-laban kayo sa Pilipinas. Alam niyo ho, mga kababayan, itong nangyayari na ito, ano lang to mas nagbebenepisyo ho dito, China Divide tayo, di ba? Hiwa-hiwalay ho, mga kababayan. Mas nagbebenepisyo ho ang China. Dahil po pagka ganito, magulo ang bansa natin, baka sumisimple yung mga yan ng pag-atake. Or baka sadya nilang ginugulo ang bansa natin. Tatay Ipe. Loko-loko tong si Chi. Bakit naman? Ba't nasabi Tatay Ipe? Habang tayo po ay magulo at merong mga ganito, kumbaga, kanya-kanyang laban, yung China naman po, baka umiilalim na yan. Diba? Inaatake na tayo pa ilalim. Focus na sila. Tsaka focus na talaga dapat sila doon sa sa problema nila. Sabi ni Faustino Sementar Jr., ba't kaya ni-recycle ni Marcos si Guevara? Di ba niya nararamdaman? Siguro sa una, kasi di ba, ang unit team naman okay pa nung una. Hanggang sa dumating ang panahon na bigla silang nasiraan ng tuktok at inatake si dating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po yung isa din sa sinasabi nila na tinraidor sila ng ating Pangulo,
Wala pong katotohanan yun. No? Bakit to? Tayo naman po araw-araw nasa social media tayong lahat. Alam natin kung sino yung umatake. Alam natin kung sino yung unang bumanat. Tapos sasabihin nila, wala. Tinrider kami ni Marcos Jr. Pero, ang sinasabi po ni Atty. Larry Gadon, ang Tomb Raider daw talaga ang China. Bakit? Kasi daw ho, mga bossing, pumunta si Digong ng Hong Kong para humingi ng para mag-asylum sa China. May nakaredy nga daw pong 10 pinto na mansyon para kay dating Pangulong Duterte. Kaso nung narinig na po na merong warrant of arrest ang ICC, sabi, shoo, uwi. Tao ni Digong, si Guevara. Ngayon, ito, yung pagpapaliwanag po nung tatlong Duterte. No? Ganyan naman ho yan O, magpaliwanag ka dito, o magpaliwanag ka doon. Kaso sa mga DDS, mga kababayan, lagi nila, nako, ayan na, lagot kayo, pinagpapaliwanag na kayo. Lagi ho silang ganon. No? Yung, nako, ayan na, pinagpapaliwanag kayo dahil sa pagkaka-aresto. Talaga naman magpapaliwanag ang bawat kampo, mga bossing. Ano po? Talagang magpapaliwanag ang bawat kampo. At bukas itapik ho natin yung Sian Gasa. Narinig nyo na ba yun? Base po sa pagkakaintindi ko, mga kababayan, mukhang isa sa anak ang Tomb Raider, nag-tridor, or may maling impormasyon na nakuha. Kaya napadpad sa ICC ang dating Pangulo. Kumbaga, mabilisin na lang natin. Yung circle of na-stroke na si Madaldea Idol. Sabi, totoo ba yan? Lumabas yung balita. Kasi yung kanina pa ho namin hinahanap Kanina pa po namin tinitingnan kung ano po yung update para doon sa kay Madaldea. Wala kami makita. Basta isinugod lang po sa ospital. Base po doon sa pagkakakwento ni Sian Gasa, yung group of lawyers, mga bossing, sinasabi, may warrant of arrest. Tapos yung isa daw na anak, may kinumpirma daw na may bata sila doon sa loob ng palasyo at na-feed ng maling impormasyon na hindi daw totoo yung hindi daw totoo yung warrant of arrest. O ayun, ibinuk pa uwi ang dating Pangulong Duterte. Kaya, nasa pool. Diba? Nasa pool, mga kababayan. Nauubos na din. Kung sakaling totoo yan, nauubos na din yung yung mga puting ahas nila doon sa loob ng Malacanang. Anyway, mabilisan po. No? 5,200 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like. No? Tayo, 2 minutes shoutout tayo diyan sa mga kanina pa ho nandito. Nandiyan si Ma'am Ai Chang. Please pa-like. Sabi ni Ma'am Ai Chang, thank you very much. Nandiyan din si Dayangku. Stress na. Shiro Kansaki, karma ni Panort. Ni Dutae yun. Sabi ni Haram, ang national costume na ng Philippine contestant ng beauty pageant ay naka-neck brace habang nakaupo sa wheelchair. No? At sama pa doon sa topic natin bukas, yung pulis, no? Na yung pulis na sabi niya, hindi mo ako pulis, Bongbong Marcos. Di ba, Chip, kumbaga, pinakamataas ng kapulisan si Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa din yun. Shout out kay Mimi Shansay. Nandiyan si Noli Viñesa, si Pixie Ann, Rebecca Jimenez, Maximus Zir, Diyos na ang gumagawa ng paraan, kaya walang kahirap-hirap na nahuli si Duterte. Unidentified mind, Atong Gogi, nandiyan si Max Safe, si Elliot Sander, Guevara, ang tao ni Duterte. Nandiyan si Teacher Chet, David Jr. Prado, John Lee Wong,
PH Stomach 2023, Delia Rosario, Mang Ipe, si Dayan Asuncion, Gemaline Perez, Mary Ann, shout out, Veronica daw. Brenda Lee Ariap, si Joel Lloren, pambansang nanay survivor, may utang ka na sa akin ha. Ma'am Delia Rosario, Elena Garcia, Mama G, Roy De Jesus, Yeno Manzano, Emmanuel Bautista, Sir Tony Ninobla, Belinda Cruz, Bench Besina, Mami Leti, Rain 143, si Chi na One Squad Forever, Roberto Dianca, Gibara, Tuta, Nidigong, PFR Vlog, shout out sa inyo. Teodoro Rodriguez, Franklin Sildo, at Ruben Santos. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa ating lahat.